Ano bang mas magandang negosyo, yung traditional or yung digital? Yan ang pag-uusapan natin sa video na ito. Pero bago yun, mag-like ka na, mag-subscribe ka na, mag-follow ka na sa aking mga social media accounts dahil pinag-uusapan natin dito ang business, finance, and economics and other youth empowerment contents that might be helpful to you. Alright, so pag-usapan na natin yan. Unang-una po, yan ay magdedepende sa inyong products or service no, na i-offer nyo sa market. Ibig sabihin po, tignan nyo muna kung saleable ba ito. Saan ba mas madaling ibenta? Kung physical store ba or traditional ganyan, brick and mortar, or gagawa ka ng website, gagawa ka ng page, saka mo doon ipopost. Kasi marami pong advantages and disadvantages ang dalawang bagay na ito. Unang-una, sa physical store ay limited lang po yung makakakita ng inyong mga products or services. But take note, ibig sabihin po nito, depende pa rin yan. Kung katulad ka ng isang diwata paresan, ibig sabihin po nito, mas talagang dinudumog siya. Ngayon naman, kung online po yung store nyo, ibig sabihin po nito na mas mababa karaniwan yung tinatawag po natin na OPEX at mas malaki yung tinatawag natin na non-operational expenses dahil gagastos ka talaga dyan sa maintenance, sa tinatawag natin na advertising expense, research and development, and so on and so forth. Karamihan po kasi sa brick and mortar store, may babayaran ka talaga dyan na fixed cost. May babayaran ka talaga dyan na operational costs or OPEX. Pero dito naman sa online, i-post mo lang, pero kung gusto mo mas maraming reach no sa buong mundo or in a certain country, let's say, so ibig sabihin po neto, yun yung mata-target niya. Ngayon, tignan nyo maigi yung inyong business model kung saan siya mas papatok. Ang ginagawa po ng karamihan, nag-online muna sila bago sila mag-set up ng isang physical store. Ang mas maganda pong gawin is online ka muna, saka ka magtayo ng physical store kung meron ka ng branding, kung meron ka ng solid foundation sa iyong brand. Yun po ang dapat ninyong gawin as well. Dahil mas maganda rin po kung meron na kayong physical store, meron pa kayong social media, pinag-combine ninyo, doon po mas nagbo-boom ang isang negosyo. Kasi may sales ka na sa website mo, sa pages mo, dahil sa mga orders dyan, at meron din namang nakakakita or may exposure, may traffic, no, dahil maganda yung location ng business mo. Kaya yan po, magsasalang-alang sa inyong product or service na ibebenta, sa business model ninyo, sa kakayanan ninyo, or sa tinatawag po natin na capitalization, kung kaya nyong i-fund yung mga physical store. Pero ang advisable sa una is tignan nyo muna yung pulso ng market kung saan siya mas papatok, no? Pwede kayo mag-try ng digital din, pwedeng mag-try ng physical, pero mas nagiging effective kung meron na kayong kilala na kayo, no? Kaya yung mga artista, yung mga vloggers, nagdenegosyo. Bakit? Kasi sila mismo yung brand ng kanilang binibenta, ng kanilang products, ng kanilang business. So, yun lamang po mga ka-traders. I hope nakatulong itong video na ito. Kaya kayo, no? Ano ba mas maganda? Traditional or digital store? So, i-comment nyo po dyan sa comment section and let us have a healthy discussion. So, that's all and see you on my next vlog. Bye-bye po!